5,759 na ang patay dahil sa super bagyong Yolanda. Base po yan sa pinakahuling tala ng National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC. Nadadagdagan pa ang bilang na ito sa pagpapatuloy ng retrieval operations. Samantala, naibalik na ang kuryente sa ilang bahagi ng Tacloban City sa Leyte. Balik eskwela na rin ang ilang estudyante. Live mula sa Tacloban City, may report si JP Soriano. JP? Jessica, mag-iisang buwan na ang trahedyang bumago sa buhay ng mga taga-Samar at Leyte, pero hanggang ngayon may mga patay pa rin na-recover sa ilang lugar. Pero sa kabila nito, Jessica, ay puspusan ng pagkayod ng mga taga rito upang maibalik sa normal ang kanilang buhay kahit papano. Dito sa San Juanico Strait sa Tacloban, sinasabing nagsilutangan ang mahigit 100 labi ng mga biktima ng bagyo. Pagdating ng Task Force Retrieval sa Barangay Cabalawan, 3 bangkay ang agad namataan. Ginalugad ng grupo ang shoreline at matapos ang operasyon, 10 labi ang na-recover ng task force. Dinala sila sa mass grave sa Barangay Suhi. Pagtitiyak ng kanilang head, hindi naman naaabot ng 100 ang bilang ng mga bangkay rito. Yung galing dito yung Chinese Red Cross. In fact, sila daw yung naglagay ng mga kumot doon sa mga biktima. Pero malayo masyado yung figure na binigay nila. All in all, siguro hindi lalampas ng 20. Kahit ano namang pagpapakalmang gawin ng mga otoridad, tila hindi pa rin maikukubli ng mga nasalanta ang kanilang trauma. Lalo na kung madidiligan ng malakas at magdamagang ulan ang alaala nila mula sa Super Typhoon Yolanda. Wala pa naman silang masilungan maliban sa mga tent. Gusto ng mga nakatira ritong magparelocate na. Pero ayon sa LGU, kailangan munang magtiyaga sa temporary shelter hanggat hindi pa handa ang permanent relocation. Ano na kasi ako, ayoko nang naranasan namin, pamilya ko. Sa ibang lugar namang nasalanta ng bagyo, unti-unti nang nabubura ang bakas ng kalamidad. May kuryente na sa ilang bahagi ng Tacloban. Nagbabalik sigla na rin ang mga negosyo. Minamadali rin po namin yung normalization na para mabalik na po yung mga negosyo at magkatrabaho po. Because otherwise, without this, titigil po yung income ng ating mga kasangkayan ng ating mga kapatid po dito sa Tacloban, which will become problematic. Kaya nabubuhayan ng loob ang mga survivor, tulad ni Aling Loida na iniraraos ang pang-araw-araw ng kanyang 15 anak. Hindi man madali. Ang importante, buhay raw silang lahat. Yung asawa ko talaga, yun talagang naniguro. Kahit maiwan kami doon na mag-awasawa, yung mga anak namin nandito na sa evacuation. Maging mga paslit, masayang nakakapagklase kahit tent lang ang kanilang silid-aralan. Balak ngayon ng DepEd pagsamahin na lang ang grade 1 hanggang grade 3 sa umaga at grade 4 hanggang grade 6 naman sa hapon. These temporary learning spaces are a place where they can learn, they can have a regular schedule, they can talk about their feelings. At Jessica, sa kabutihang palad, dito naman sa Tacloban ay naging maganda ang panahon buong maghapon, maliban na lamang sa paminsan-minsang pag-ambon, kagaya ngayon, at sa ating din kinatatayuan dito sa downtown Tacloban ay kapansin-pansin na sarado o wala pa rin kuryente yung karamihan sa mga gusali dito. Kung meron man generator, sa generator lang sila umaasa. Ito ay sa kabila ng sinabi ng lokal na pamahalaan ng Tacloban na naibalik na ang linya ng kuryente. Ayon kasi sa kanila, kailangan daw munang maaprubahan ng BFP ang linya ng kuryente o ng isang gusali bago ito ma-reconnect sa kanila. Bukas inaasahang magpupulong ang Leyte Electric Cooperative, LGUs at mga negosyante upang pag-usapan kung paano pwedeng ma-restore sa lalong madaling panahon ang kuryente dito. Jessica? Okay, so JP, ang kinatatayuan mo, may kuryente na ba dyan o ilaw yan ng ating satellite equipment? Jessica, actually, ilaw to ng ating satellite equipment at yung ilang nakikita mong ilaw dito, kung napansin mo dito sa likod, ay may mga generator yung gusali na yan. Ang problema kasi, hindi daw, kailangan daw munang mag-request, sabi ng ilang negosyante sa LEECO, kailangan muna daw ma-check ng BFP kung safe bang kabitan ulit ng kuryente yung gusali bago makabit yung kuryente. Kaya nga, yun din yung inaasahan mo na sana mas maging madali daw yung proseso. Pero bukas daw, inaasahang mas makakaroon sila ng conclusive results kung paano talaga makakabit yung kuryente ng mas safe at mas sigurado.
Okay, kasi mas malaking factor din yung kuryente bukod sa mas magagaan yung sitwasyon ng ating mga kababayan dyan. No? Malaking factor din sana yan na deterrent dun sa crime wave na nangyari pagkatapos nung bagyo. No? Yung mga nakatira sa mga subdivision, halimbawa, umalis na lang dahil sa takot dahil rampant daw yung looting. Yun ba yung peace and order problems ba, JP, after nung super bagyo? Na-address na ba ngayon? Jessica, sa mga latest na narinig natin dito sa police, nabawasan yung mga reports ng mga looting, nabawasan yung mga sinasabing cases ng nakawan, pero bagamat meron pa rin tayo mga narinig, mga unconfirmed reports na akyat bahay daw sa ilang subdivisions. Pero Jessica, yan ay kwento lang ng ilang mga taga rito. Pero as far as security presence is concerned, nakikita natin talagang ang daming police, maraming military. In fact, recently lang nandito nga si PNP Chief Purisima at inassure niya na talagang magbabantay mga polis dito. Importante nga talaga, Jessica, what you pointed out na maibalik yung kuryente dahil talagang yan ang isa sa mga pinakasolusyon sa napakaraming problema dito. Bukod nga sa pag-restore ng mga jobs, sa pag-restore ng mga negosyo, security talaga, syempre iba talaga kung well-lit ang buong paligid. Okay, maraming salamat sa iyo, JP Soriano.